Sige, Nonoy, paawit ka muna. Jeremiah! Jeremiah, halika kayo dito. Jeremiah, halika kayo dito. Ay, Ben, pasok na. Ha? Jeremiah, dito na kayo. Dito na kayo. Sige po, start na po tayo. Kunin natin mga songbook. Song number 12, Jesus Way to Trust in Jesus. Song number 12, Pupo ka dyan. Jesus Way to Trust in Jesus. He's so sweet to trust in Jesus. Anong page na? Page 12. Page 12, 12. Jesus Way to Trust in Jesus. Okay, awitin natin. So sweet. Okay, awitin natin. Ready now, sing. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him on His word, just to rest upon His promise, just to know to say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I grow Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, just for grace to trust Him more. Number 2. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to bless me, live the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust in more. Yes, this way to trust in Jesus, just from sin itself to strange, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove it o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, no more grace to trust in more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove it o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust in more. Song number 18, When We All Get to Heaven po. 18. Song number 18, When We All Get to Heaven. Ben, iinom ka lang, di ba? Sing the wonders
Okay, ulitin na. We'll sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercies and His grace. And the mansion bright and blessed, He prepared for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, glass will always spread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When they all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When the all amen get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Praise the Lord. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, on His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread on streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Okay, tayo po tumayong lahat. May I request Sir Daniel to lead us in our opening prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli ay pasasalamat po ang aming pinaabot sa iyo, O Lord. Salamat sa muling umagang binigay mo sa aming Panginoon. At sa buong linggo na nakita namin ang pagkilos mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayong umaga, O Lord, malapit po kami sa iyo at po ang karumihan ng aming puso mga kasalanan na aming ginagawa. Hindi po namin, Panginoon, na patawarin mo po kami. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nandito ngayon sa mga anak mo na muli ay makapakinig kami ng iyong mga mensahe, O Lord. At ganun din po ay pinapagot namin sa iyo ang muli naming pasasalamat sa nakatapos namin gawain kahapon, O Lord, na hindi mo kami pinabayaan, sinamahan mo kami at ito'y naging successful, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na nakiisa sa gawain ng Panginoon. At ngayong umaga, thank you very much, Panginoon, sa mga anak mo na nandito at mga kapatid namin na wala pa sa aming piling ay nasa man po sila naroroon, O Lord, ay itagpuan nila na sila ay nagtatapat sa iyo at ma-attend sa iyong gawain, Panginoon. At mga papunta po, O Lord, sa dakong ito ay i-guide mo sila at aming makasama ng Ama. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na patuloy mong ginagamit sa aming sampunuan ng pamilya, kanyang asawa, anak, Panginoon. Salamat sa protection sa Providence at sa pag-iingat mo sa kanila, sa kanilang travel, pabalik ng kanilang tahanan. Ano din po, Panginoon, ay ang pag-iingat mo sa kanila at paglalayo sa anumang malubhang karamdaman, Panginoon. Salamat sa mga kapatid, O Lord, at ngayong umaga na kami ay sa pagpapasimula po ng aming gawain, Panginoon, hindi po kami makakapakinig ng iyong mga mensahe, O Lord. Gamitin mo po ang aming pastor upang siyang maging daluyan ng mga mabubuting mensahe na
magagaling sa iyo, Lord. At ito ay muli aming mapag-inilay-nilayan at magagamit namin sa aming buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, alisin mo po ang mga anumang gawa ng kaaway na sa mga kahadlang sa amin upang kami ay makapakinig ng maayos sa iyo ng salita mo, Lord. At nilalapit din namin, Panginoon, sa iyo na ang mga mensaheng marinig namin ay patuloy na magbunga sa aming buhay. Ikaw na po ang bahala, ang Espiritu mo po ang tumukob sa puso at isipan ng bawat isa at patuloy po na itaas sa iyong pangalan. Ikaw ang aming kilalanin at itaas at pagpurihan ngayong araw nito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pwede na po kayong maupo. At salamat sa Panginoon. Ano po? At good morning po sa bawat isa. Okay, so wala po yung iba nating mga kapatiran dahil po sila po ay nasa mga bakasyon. At i-enjoyin mo daw muna yung bagong taon. At okay, so tayo po dadako na po sa ating pong Sunday School, ano? So, dito po tayo sa Hebrews chapter 12 verse 28. Hebrews chapter 12 verse 28. Hebrews chapter 12 verse 28. Mas maganda pa rin talaga ito. Okay, so yung Bible natin, pakibigay. At tayo po ay magkakaroon po ng panata mamaya. Hebrews chapter 12 verse 28 nang sabi niya po dito, wherefore we're receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. So, ang nais ko po na pag-aralan po natin ngayon is about acceptable service. Actually, part 1 po ito at mamaya pag-aaralan po natin yung part 2 ng ating pong topic ngayon about acceptable service. At kung atin pong makikita, yung ating pong tema ay continue serving God for a new beginning. Ano po? At patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon para sa bagong simula. So next year, New Year na po, bagong taon, bagong buhay, at nandyan na naman yung bagong mga desisyon, bagong plano, mga bagong buhay, sabi na lang natin, ano? Pero dapat nandun yung bagong paglilingkod sa Panginoon. So, ano ba yung mga katanggap-tanggap na paglilingkod? Ano, sapagkat sa buhay po natin, kinakailangan po natin maunawaan, maintindihan na bilang mga mananampalataya ay hindi lang basta nag-church ka, hindi lang basta umaawit ka, or ginagawa mo yung mga bagay na yan. Pero lahat po ng sinasabi ko, katanggap-tanggap yan sa Panginoon. Yun nga lang, dapat po nating mas lalong mapalalim yung ating pong talagang paglilingkod sa Kanya, sapagkat ang dahilan kung bakit po tayo naligtas, kung bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon is para mapatunayan po natin na yung ating pong paglilingkod ay tanggap. Sapagkat ang sabi niya po dito sa Romans chapter 12 verse 1, ano po, dito po tayo magpo-focus po kasi hanggang mamaya. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, katanggap-tanggap sa Panginoon na ang buhay po natin kailangan presented, unang-una, presented yan sa harapan ng Diyos. So, ang tanong po dito, kung ating pong susuriin yung ating buhay, tayo po ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Sa mga gawa, sa mga kilos, sa mga decision po natin sa buhay, kasama ba ang Panginoon? And then, anong sabi niya po dito? Acceptable, which is your reasonable, katampatang pagsamba. At anong sabi niya dito? And be not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Kumbaga sa buhay Kristiyano, kinakailangan talaga na merong makitang pagbabago sa iyo or merong makita na bunga ng pagiging isang Kristiyano po natin. At yun yung dapat po nating maintindihan at dapat po nating makita sa buhay po natin na tayo bilang mga Kristiyano ay naglilingkod ng tapat at tama sa harapan ng Diyos. At anong sabi niya dito? How acceptable service. Kunin po natin yung word na service. At yun po yung ating pong pag-aaralan. So meron tayong 6. Tama? Hindi. 6. Tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 liters. Okay? So ano ba yung katanggap-tanggap na serbisyo at may tamang katangian? Number 1, letter S is sacrifice. Ano po? Anong sabi niya dito? That you present your bodies a living sacrifice. Ito yung pinag-aaralan po natin dati na pag merong buhay na sakripisyo, merong patay na sakripisyo. Ang dami po nating sacrifices sa buhay po natin. Aminin man natin o hindi, marami tayong mga ginagawang sakripisyo sa pamilya, sa buhay, pag estudyante tayo sa pag-aaral, marami tayong pwedeng mga isakripisyo sa buhay po natin para makamit po natin yung mga gusto natin sa buhay. Yun nga lang, sa buhay natin as a Christian, dapat meron din tayong sakripisyo para sa Panginoon na yun yung dapat mapatunayan natin na katanggap-tanggap na pagsasakripisyo. Minsan kasi ang sabi ng Kristiyano, okay lang yun, basta importante, active ako sa church. Okay lang yun, basta nag-church ako. Okay yun, pero tandaan po natin, hindi lang dapat hanggang doon ka lang. Sapagkat ang buhay Kristiyano, meron talagang kasamang sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang pwede na pag naligtas ka, uupo ka, makikinig ka. Hindi lang pwede na pag naligtas ka, andyan ka lang. Okay lang to, basta importante, nandyan yung presensya ko. Hindi, no. Magsasacrifice ka din para sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, nakakatuwa. Actually, yung mga naunang Kristiyano, di ba dati hindi naman uso yung mga sasakyan? Nung wala pang mga sasakyan, malayo pa tayo dun sa kabihasnan, na masasabi po natin. Yung mga Kristiyano noon, maglalakad yan ng ilang oras, kahit mahirapan, para lang maipakita sa Panginoon na kahit na yung oras nila mailaan nila para sa Kanya. Alam niyo po hanggang ngayon, kung pupunta po kayo sa JEO, sa Harvest Bible Baptist Mission, karamihan po ng mga membro po nila doon senior. Opo. Mga young people po nila kakaunti lang. Actually, pag pinagsama po natin ito, tas yung mga wala ngayon, mas marami pa po ata yung young people natin. Pero karamihan sa kanila mga young people na rin na tumanda, senior na rin. Yes. Pero habang dumadaan po ako pauwi ng Castañeda galing po dito, nakikita ko yung 3 matatanda na membro ng taga-JEO naglalakad. Siguro ang lalakarin nila mula rito hanggang Dimanpudso, tapos ang lakad nila highway. Kasi pag dito lang sila sa shortcut, madali lang yun. Talagang lalakarin, ganun kalayo. Imagine niyo po, masatanda, senior na. Hindi ko na sinasabi na maglalakad ka din. Kasi meron ka nga naman, anong kwenta ng motor pag di mo gamitin, di ba? Pero tignan natin, sila kasi hindi matatanda, walang driver, walang motor, talagang lalakarin eh. So ang point ko po dito, handa kang magsakripisyo para sa Panginoon. Sa gawain sa Diyos, hindi naman nandito ka lang para matuto, kundi pag ikaw ay lumalago, actually pag lumalago ka, ang bunga nun pagsasacrifice para sa Panginoon eh.
Pero pag hindi ka lumalago sa Panginoon, lagi kang tatama rin sa paglilingkod sa Diyos. Now, acceptable service, isa yon, sacrifice. Siyempre, sana ngayong darating na 2026, maipakita mo yung mga sakripisyo mo para sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Pangalawa is equip. Ano po? Pag sinabi natin equip, sabi niya po dito sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. And He gives some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying of the body of Christ. So pinagkalooban niya ang church ng maging mga apostol, pero wala nang apostol ngayon ha. Baka sabihin niyo may mga apostol pa rin. Propeta, wala na pong prophets, ano? Mga evangelist, meron po yan, may mga evangelist pa rin. May mga pastor at mga guro. At yan yung mga makikita po natin. And then, ano po ang makikita natin? Para sa ikakasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Pastor, hindi naman ako evangelist, hindi naman ako pastors pero pasok ka sa teachers. Ano? Hindi lang naman masasabi natin na teacher yung mga nag-aral or yung mga natuto at yung mga Sunday school teacher. Bawat isa po sa atin. Pag sinabi nating equip, dapat ikaw ay magiging kasangkapan para yung tao madala mo sila sa Panginoon. Ikaw yung magiging dahilan para yung mga tao maturuan sila at makita nila kung ano ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan natin, halimbawa na lang, ito yung lagi kong ginagawang halimbawa sa atin. Si Sir Daniel dati mag-isa lang nag-church. Hanggang sinama niya si Mrs. Tapos hindi nyo namamalayan, pati kayo kasama na rin. Di ba? Yung testimony kahapon, di ba? Nakita ko kasi si Sir Daniel, ganito, ganyan ang buhay. Hanggang sa nag-church, nadala yung asawa, hanggang sa nadala yung mga pamangkin, hanggang sa dumami. Ganon ang buhay Actually, nung kami naman nag-uumpisa, 2 lang naman kami ni Mrs. noon Hanggang sa naging 3 kami, hanggang sa naging 4, ngayon. Hanggang sa ganito na po tayo karami. So ang point po dito, na bilang mga mananampalataya, handa kang magpagamit para merong maidagdag sa gawain ng Panginoon. For the perfecting of the saints. Mahirap po talaga mag-convince ng mga tao. Mahirap po talaga mag-aya, magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Pero yung pagiging halimbawa mo as a Christian or as a servant of God, makikita po doon yung kasigasigan ng ating pananampalataya. Na yun yung isang bagay na makikita ng maraming tao para sundan kanila. Pamilya mo, ang hirap madala sa church. Ikaw ang magiging kasangkapan. Magiging equip ka sa ganyang gawain. Ano pa? Pag sinabi po natin na reasonable service, hindi lamang po sacrifice, equip the saints, send. Tuturuan mo sila, ilalagay mo sila sa kung saan sila nararapat. At kung paano sila magamit ng Panginoon. Kaya nga sa church, mayroong iba-ibang paglalagyan ang bawat isa. Kaya huwag nating isipin na wala kang magagawa pagdating sa simbahan or wala kang kayang gawin para sa simbahan. Meron. Kaya nga tayo pinagtagpo Oo, ano ba yung kanta? Itinadhana. Kasi para gawin yung ministry ng Panginoon. So yun yung dapat mong maintindihan. Isa pang bagay na makikita po natin, acceptable service. Number 3 is be responsible sa lahat
especially sa iyong gawain sa Panginoon. Responsible service emphasize that service is a command and a privilege for every believers. Amen? Not an optional activity. Hindi po ito pagpili or optional lang. Ay, maglilingkod ako ngayon pero bukas hindi. Hindi. Actually sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, dapat na maunawaan natin na ang paglilingkod sa Panginoon, ito po ay utos, hello, at pribilehyo. Alam mo yung privilege na sinasabi? Parang hiram lang yan eh. Na ipinagkatiwala sa'yo na pwedeng kunin. Pero pinagpala ka dahil pwede kang gumawa para sa Panginoon. Hindi naman lahat na mga Kristiyano naglilingkod gumagawa Pero salamat sa Panginoon na pwede mong gawin ang ministry mo para sa Panginoon. So, it involves using God-given time. Pagbibigay ng oras, ito ay nagsasangkot ng paggamit ng bigay ng Diyos na oras. Ang lawak po ng oras po natin para sa ating sarili. But sad to say na maraming mga tao na hindi po nila nauunawaan yung panahon nila para sa Panginoon. Ano pa? Talents. Meron kang talent, gawin mo yan para sa Diyos. So, ibig sabihin, lahat tayo may mga kanya-kanyang talento na ibinigay ng Panginoon. Yun nga lang, gagamitin mo ito para sa Diyos. Actually, yung pag-awit mo pa nga lang, yung choir mo para sa Panginoon, malaking bagay na yan na ipinapagamit mo yung boses mo para sa Diyos. Kahit pa mapaos ka sa kakaawit para sa Panginoon, okay yun. Kaysa naman mapaos ka sa kakasigaw, kakaawit ng ibang mga awitin. So maging responsable po tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Ito pong ating church, malaki ang pwede mong gawin. Amen po ba? Na-involve ka sa isang church, involve ka sa gawain ng Panginoon, then maging responsable ka as a servant of God. Amen po ba? Hindi naman sayang yung ginagawa mo sa Diyos Lahat naman yan merong kapalit na reward na galing sa Panginoon. Lahat ng mga tulong mo, sacrifice mo para sa gawain, hindi po sayang. Kaya tandaan po natin, maging responsable tayo sa ating Panginoon. Ano sabi po ng Romans chapter 12, verse 4 to 8? For us, we have many members in one body, and all members have not the same office. So, ibig sabihin, merong iisang katawan, pero hindi, at ang lahat ay may sangkap at hindi pariho ang gawain. So, ngayon din tayo ay marami, ay iisang katawan kay Kristo sa mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. At kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Kaya nga may mga kanya-kanya tayong talento na ibinigay ang Diyos. Sa ministry, merong magaling magturo, may mga nagtuturo, may mga Sunday school teachers. Sa ministry, mayroong marunong umawit. Sa ministry, mayroong marunong humawak ng instrument. Sa ministry, ang talent, marunong mag-invite. So, mayroon ka iba-iba. Romans chapter 12, verse 4 to 8. So, as we have many members,
Kumbaga sa church, ang design ng Diyos sa church ay katawan. Tama po ba? Tignan mo ang katawan mo. May kamay ka, may paa, may ulo, may ilong, may tenga, may mata. Pero lahat yan magkakaiba ang trabaho. Ang problema, wag mong punain. Ano? Minsan kasi pinupuna natin eh. Parang pupunain mo. Itong kamay, pupunain niya yung, tas yung mata, pupunain niya yung ilong niya. Bakit kaya yung ilong ko parang di medyo matulis? Minsan ganun eh. Parang sa ministry, alam mo nang hindi nagagamit. Aasarin mo pa. Pag hindi marunong umawit yan at alam mong sintunado, wag mong laitin. Baka meron pang mas magandang ministry yan sa gawain. Nakuha nyo? Sa buhay po natin, lahat po tayo may mga kanya-kanyang mga trabaho. Amen po ba? Yes. Nagdadala ka ng kaluluwa, mas malaking bagay yan. Alam nyo, malaking bagay yung meron ka nadadalang kaluluwa sa Panginoon eh. Oo. Meron kang crown of, anong tawag nun, Fritz? Crown of rejoicing. Oh. Ibig sabihin, si Sir Dinyang may crown of rejoicing na. Crown of rejoicing. Yun yung makikita pag nasa heaven ka na, balang araw. At kung ikaw naman bilang isang Kristiyano, malaki yung pinagdadaanan mo, meron kang incorruptible crown. But anyway, balik po tayo, baka mawala tayo sa topic. Responsible. Dapat responsable tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, darating na naman yung ating pong anniversary. Pag anniversary talaga, lagi mong ilagay sa utak mo, pag anniversary, gagastos ako. Paano yun, Pastor? Siyempre, kakainin, love gift doon. Alam nyo po, nung first anniversary po natin, ito yung blessing eh. Blessing na medyo malaki-laki. Nung anniversary, ang gastos po natin, dahil maliit pa po tayo, siguro nasa 10K. Nasa 10K. Tapos, buti na lang, ang pumuntang bisita natin, wala pa ata sa 30 noon. Nung second anniversary po natin, ang bisita natin ay ang nagastos po natin nasa 13. Tapos nung last May anniversary, ang nagastos po natin I think nasa 22. Malaki kasi yung speaker eh, kaya yung tagapagsalita natin parang ako, kaya parang malaki-laki din yung binigay ko eh. Nakabipindi sa size. Biro lang. Ibig sabihin, malaki yung gastos. Ibig sabihin, pinagpapala ka ng Panginoon. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Hindi ka naman makakagastos ng ganun eh. Hindi magagawa yon kung walang nagtutulungan. Amen po ba? Pastor, wala naman akong maibigay eh. Ang pagbibigay naman sa commitment natin sa Diyos, hindi naman persan. Kung wala, wala. Huwag ka lang mahiya. So nga, anniversary tayo, ginataan man nga ba? Ngam, ang target po natin is nasa 100 mahigit kasi ang attendance po natin last anniversary nasa 120 tayo eh. Puno doon, puno dito, puno sa loob. Ganon ang style po ng ating anniversary kasi hindi lang naman iisang church ang pupunta dyan. Kahit gusto ko na isang church lang sana, hindi mo mapipigilan kasi gusto nga naman. So tandaan po natin, pagdating sa bagay na yan, maging responsable ka sa gawain ng Panginoon. Parang iisipin mo, pera-pera na naman, Pastor. Pera-pera na naman. Hindi mo naman gagawin yan dahil sa akin eh. Gagawin mo yan para sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kung sa akin lang yan, kahit nga kami nagkukumit din eh. So responsible, isang bagay lang o isang halimbawa lang po yun. Sa ministry,
yung pag-awit sa Panginoon. Huwag mong katamaran ang choir. Huwag mong katamaran ang pagiging isang lingkod ng Panginoon sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano, nakakabit ka na doon sa paglilingkod sa Panginoon. Yes. Part ka ng isang pamilya. Bakit sa pamilya ba ang gusto? Pag ikaw ba part ng pamilya o hindi ka kikilos? Anong gusto mo pag ikaw? Kain, tulog, lamon na lang. Hindi mag-uurong ka din, maghuhugas ka din, magluluto ka din. Kasi responsibilidad mo yon. Kumbaga parang sa isang anak, di ba? Ang hirap naman na pag anak ka, kain, tulog ka lang, magigising ka kung anong gusto mong gising. Oo. Nagising ka pa. Pastor, ang gising ko bahala ka, maghapon. So, responsible. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as a good stewards of the manifold grace of God. Pag sinabi nating stewards, katiwala, kaya nga magpasalamat ka kung marunong kang umawit. Magpasalamat ka kung marunong kang maghawak ng instrument. Magpasalamat ka kung marunong kang magturo. Dahil lahat ng bagay na meron ka, ipinagkatiwala ng Diyos yan sa'yo. Na anytime pwedeng kunin ng Diyos kung hindi naman yan nagagamit sa Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat maunawaan po natin. Ano pa? Hindi lamang po yun. Not only responsible. Yung virtue. Pag sinabi natin virtue, good morals or lifestyle ng buhay po natin. Christian, kumusta yung buhay mo bilang Kristiyano? Nabubuhay ka ba ng maayos? Nakikita ba sa iyo yung pagiging Kristiyano? Nakikita ba sa yung pananamit, sa yung buhay na ikaw ay isang mahinhin bilang isang mananampalataya? Tignan po natin what the Bible says. Doon po sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. I beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Ano po? Oo, ang dahil dito, ang pagkaragdag sa ganang iyon ay buong sikap at ibahagi ninyo ang iyong pananampalataya, ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At ang kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Kaya nga makikita po natin dito yung, sabi niya dito, and the knowledge, temperance, patience, and the patience, godliness. Kaya nga kung ikaw yung Kristiyano na hindi ka mapagpatol, mapagtimpi sa lahat ng oras, nadidevelop yung kabanalan. Hindi ka patol ng patol. Pero pag nakikita sa'yo na ang buhay mo, laging, kumbaga parang pinapatulan mo lahat ng bagay, nawawala yung kabanalan, nawawala yung pagiging godliness po natin. Amen? Paano yung pagiging virtue mo bilang Kristiyano? Na yung buhay mo, yung maayos na pamumuhay at yung lifestyle mo na maayos bilang isang Kristiyano, hindi nakikita. Kasi hindi mo na ipapakita yung pagiging Kristiyano mo. Kaya nga, anong sabi niya dito? And to the knowledge of temperance, and temperance, patience. Yes. Pansinin, subukan mo, sa isang linggo, huwag kang magalit. Pero parang kami ni Mrs. parang mahirap eh. Yung pangalang dalawa yung bata mo, talagang susubukin yung mahabang pasensya eh. Di ba? Tapos,
Ano yung sabi ni Mrs. kagabi? Tignan mo yung anak natin, dati dalawa, ngayon tatlo na. May tatlo. Nakita namin, ay si Arnold pala yung pangatlo. Panganay. Panganay, tapos sumusunod si Jeremiah, tapos bunso na yun. Ayun sila, nilalaro yung mga bata. Panganay nila yan, si Brother Arnold eh. Sabi ko, oo nga, talagang susubukin ka dyan pag ganyan. But anyway, dyan naman mahahasa yung kabanalan natin. Lilitaw yung pagiging isang Kristiyano mo na kahit anong mangyari, maipapakita mo yung pagiging Kristiyano mo. Ano? Hindi Kristyanak. Kristyanak. Oo. Kristyanak, yung tiyanak pero maliit. And then, hindi lamang po yun. Hindi lamang po sacrifice, equip, responsible, virtue, and then investment. Mag-i-invest ka sa Panginoon. Pag ikaw ba malaking kumpanya, tapos merong mag-i-invest sa'yo na kumpanya na palugi, tatanggapin mo ba? Kasi hindi siya katanggap-tanggap. Ba't ka magpapa-invest sa isang kumpanya na alam mong palugi? Hindi mo tatanggapin. Ganon po yun sa paglilingkod. Gusto mo nakatanggap-tanggap ka sa Panginoon, then patunayan mo na yung i-invest mo sa Panginoon, katanggap-tanggap. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, dapat katanggap-tanggap. Hindi lang basta, Lord, gusto kong maglingkod. Tapos pagdating sa bahay, hindi ka naman nakikita ng pagiging Kristiyano. Andyan pa rin yung buhay mo na pagdating sa simbahan, para kang anghel, pero sa bahay, bruha. Galitin. Di ba? Pag di mapigilan, nakakapagsalita ng hindi maganda. Ano ba? Ano pa yan? Talagang hindi talaga maganda. Pag Kristiyano ka, iiwasan mo lahat. Pag-iisip ng pangit, pagmumura, lahat ng bagay na hindi makakatulong sa paglilingkod, aalisin mo yan para lang mag-invest ka ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Anong sabi niya po sa Matthew chapter 6 verse 19? Lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt and where thieves break through, and still wag daw tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. But lay up for yourselves treasures in heaven. Amen? Kaya huwag ka mag-ipon. Kung may pera ka, maggawin mo mas maganda na mag-invest ka para sa buhay mo at higit din para sa Panginoon. Yung pagsusupport po natin ng mga missionaries, investment po yan sa Panginoon. Amen po ba? Na kahit tayo maliit na church or maliit na simbahan, nagagawa po natin na makatulong sa kapwa nating missionaries. Investment po yan eh. Kung dito lang wala naman tayong, kung tayo lang mag-iisip, sayang pastor yung binibigay natin kasi pwede natin ipiunin yun pandagdag sa mga kagamitin natin. Yes, tama po yun. Pero mahirap makita na kapag ang isang gawain unti-unting nawawala at namamatay dahil wala pong tumutulong. Alam niyo kung bakit yun ang pumasok sa isip ko? Ganyan din naman po ako eh. Hindi naman maliban sa gusto naming maglingkod ni Mrs. sa gawain. Hindi kami tatagal kung walang tumutulong sa amin. Maliban po sa inyo, maliban dito sa church or sa mission po natin. But in other churches, willing sila na tumulong para sa gawain.
investment. Yung commitment mo, hindi sayang yan, kapatid. Kaya pag mission, talagang hindi pwede na hindi ma-involve yung ating sacrifices para sa Panginoon. Amen po ba? Nung ikaw ba na-involve sa gawain, naghirap ka ba? Hindi naman. Lines ka ng Panginoon. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall be also reap. May kasabihan tayo, kung ano ang itinanim mo, yun ang ani. Nagtanim ka, nag-invest ka para sa Panginoon, aani ka para sa Panginoon. Amen? Hindi na, tingnan mo, pansin mo pag ang isang mananampalataya, hindi yan involved sa Diyos, parang ang bigat ng buhay. Pero pag Kristiyano ka, marami man tayong pinagdadaanan, pero pag involved ka sa Panginoon, parang ang gaan ng buhay. Nga, pinsan natatawa ko sa magte-testimony. Alam niyo, Pastor, ang dami kong talagang problema. Parang yung mga nag-testimony kahapon, parang di naman halata ng problemado. Ang saya-saya nga pa nila. Kalahin mo yan. Problema lang natin. Problema nga lang ng estudyante, allowance Problema lang natin, sakit. Tinubuhan ka lang ng tagyawat, akala mo laking problema na yun. Laki ng tagyawat ko sa ilong, sirap. Tagyawat lang yun. Ano pa? Ano sabi niya? For he that soweth to his flesh shall be of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Huwag daw tayong magpagal or magpapagod sa paggawa ng mabuti. Gawa lang ng gawa. Amen? Christians, huwag mong tigilan ang gawain mo para sa Panginoon. Yearly yan, ginagawa natin lahat ng bagay para sa Panginoon. But anong sabi niya? And let us not be weary. Huwag kang mapagod. Kasi darating ang panahon, for in due season, we shall reap. Aani tayo, if we faint not. Kaya nga huwag mo isipin, ang tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, hanggang ngayon wala pa ako, hindi ko pa nakukuha yung gusto ko. Maghintay ka lang. Kasi merong tamang paraan or tamang panahon para sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Minsan kasi nagmamadali ang marami. Kaya ngayon, pag nagmadali, ang problema, ang resulta, problema. Pero kung handa mong hintayin lahat ng bagay at gagawa ka para sa Panginoon, then aanihin mo yan. At yung pag-aani na yan, mas lalong yung kasiyahan mo dodoble. Amen? Kasi naghintay ka. Mahirap madaliin ang isang bagay kung hindi pa naman. Parang sa atin, gusto natin mahinog agad yung mangga. Kaya ang ginagawa natin, nilalagay natin sa burburasan tayo, tapos ikarga tayo di kahon, tapos paluuman tayo. Nagbayag mo't nga maluto di ay maluom. Iso nga burasam. Kasla saba. No dem nga mauray ka, tibaom jay saba. Si kate agpaluom. Sa bagay, digmat kiti bagbagang nga madi. Dapat lang kasi baka numalipatan, baka sa balipay di ag-ani. Diba? Pero ang point ko po dito, hintayin mong mahinog bago mo pitasin, bago mo anihin. Ganyan yung nais ng Panginoon. Gawa ka lang ng gawa, gawa ka lang ng gawa, at darating yung panahon na yung ginawa mo para sa Panginoon, aanihin mo din yan. Hindi naman sayang yan Kasi, ang makikinabang pa rin, ikaw. Pero wag kang mag-expect na
naglilingkod naman ako sa Panginoon, pero minsan lang. Tapos mag-expect ka ng resulta ng ginagawa mo. Hindi. Baka ang resulta din, kalahati lang din. Parang yung commercial noon. Oo, naabutan nyo yun. Tumutulong siya. Nagbigay siya ng, ang tawag noon? Yung biskwit na maliit. O, pita. Di ba? Naalala yan? Binigyan niya yung mahirap. Kunyari, nagkatawang mahirap yung imbis na ibigay niyang kumpleto, kinalahati. Humingi siya ng sasakyan, ang binigay sa kanya, kalahating sasakyan. Kalahati nga yung ginawa niya. Kalahati yung binigay, di kalahati din yung ibibigay. Pero pag binuo niya yon, buo din. Sa paglilingkod, huwag mo nang hatiin. Ibigay mo na yung lakas mo para sa Panginoon. Habang bata ka pa, maglingkod ka na para sa Panginoon. Kailan ka pa maglilingkod? Pag tumanda ka na. Hindi ganun ang investment Saka na lang ako mag-invest sa Panginoon pag medyo palugi na konti. Bahala na siya magpayaman. Hindi Ganun ba ang Panginoon? Kaya niya naman. Pero wag naman sanang ganun yung ating kaisipan. Nag-invest ka ngayong taon. Sa susunod na naman na taon, dapat kung gaano kadami, dublehin mo na. At sisiguraduhin ko sa iyo, at sabi naman ng Bible, ano sabi niya? Be not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Nahirapan ka ngayon, pero kung tama ang puso mo, darating yung panahon, yung investment mo para sa Diyos, hindi sayang. Letter C, second to the last, conviction. Tandaan po natin, pag sinabi natin conviction, ang kumikilos dyan, the Holy Spirit. Tinutulungan ka para mas lalong mabuhayan ang iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kino-convict ka niya. Ano sabi niya, 2 Timothy chapter 4 verse 2? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort for all the suffering and doctrine. Anong makikita po natin dyan? Una dyan, yung pagiging consistent po natin sa ating gawain para sa Panginoon. Pag consistent, hindi ka pa wala-wala. Amen? Kumbaga sa pag-church, hindi ka patay-sindi or lulubog lilitaw. Yung favorite mong kanta na, lulubog lilitaw ang buwan at ang araw. Nandiyan ka kapag gusto mo, pag wala, ayaw mo na. Consistent. Amen? Ikaw pa, pag ikaw nag-aaral, gusto mo yung grado mo, 80 ngayon, sa susunod na grading, 75. Ang gusto nga natin, pag 80 ka ngayon, gusto mo 85 hanggang tumaas. Wala, talo ko kayo. Ako consistent lahat. Since nung grade 2 hanggang high school, consistent, 75 yan. Bumaba man ako 74. Pagdating ng 3rd to 4th grading, bawi. Hindi po biro talaga. Ito yung lagi kong sinasabi. Nag-graduate ako, ang general average ko 75. Brother Kyle. Kaya tama yung sinabi ni Pangulong Duterte noon Pareho lang yan. Hindi mo na kailangan pasubrahan pa. Baka maniwala kayo Hindi naman. Huwag lang 75. Parang ako nag-take ng driver license. 3 kami. Nag-exam, nag-review ako. Siguro mga nasa 200 items. Kasi ayaw kong magbayad Yung fixer, wala akong pambayad Sabi ko, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. 3 kami. Pagdating ko doon sa loob,
kumpiyansa ako kasi alam ko yung nireview ko, 200 items eh. Tapos ang i-examine ko lang, ilan yun? 60. Kasi pag non-pro ka, 60 items yun. Pambira, nung nasa actual na kasi sa computer. Yung 40 items, wala doon sa nireview ko. Tapos yung 20, nandun sa nireview ko. Siyempre, pag 20, alam ko na ang sagot. Eh, paano pag bumagsak ka? Eh, ang passing score nasa 48. Awa ng Diyos. Pasang awa, 48. Sakto. Tapos tinignan ko yung isa, 54. Tapos yung isa naman, bagsak. Sabi ko, salamat sa mga talaga. Hindi ko na kailangan ma-stress sa pag-review na naman. Kasi pag nabagsak kinabukasan, babalik ako, magre-review na naman ako ng another 20 items. Ganon minsan eh. Maganda rin minsan yung pasangawa, pero wag naman ganon na consistent lagi pasangawa. Conviction, be consistent, be connected. Saan? Sa prayer life. Laging manalangin sa Panginoon. Yun yung katanggap-tanggap lagi sa Diyos. Hindi lang yung kung mayroon kang problema, nananalangin ka. Hanggang kung kailan lang may kailangan ka, nagpipray ka sa Panginoon. Hindi po ganun eh. Dapat nandun yung conviction mo through the help of the Holy Spirit na magpipray ka lagi sa Diyos. Magpapasalamat ka sa mga blessing ng Panginoon. Yes. Wala kang pera, okay lang yun. Mahalaga kumakain ka. Sabi nga ni Mrs., ang problema niya ngayon, dati, pill na pill niya, may pera siya ngayong December. Parang walang pumapasok, sabi niya. Ayun, may pumasok kagabi. Problemado siya eh. May pumasok. Sabi niya, may panghanda na daw siya. Sabi ko, oops, bago yun, yung pagbibigay muna sa Panginoon. Tapos yung pagbibigay sa Shopee. Then last, engage. Di ba? Acceptable engagement in service focuses on presenting one's life as a living sacrifice. To God, motivated by genuine love, humility, in the use of spiritual gifts. So, napaka-importante, presenting one's life as a living sacrifice. Kaya pag engage ka sa ministry, talagang ilalaan mo yung buhay mo para sa Kanya. Parang sa mag-asawa yun eh. Pag engage ka, talagang wala kang focus sa Kanya lang. Pag sa mag-asawa, wala kang iba na magiging focus ng buhay, doon lang lagi umiikot. Ganon sa ministry. Pag engage ka sa gawain ng Panginoon, wala kang ibang mamahalin, kundi ang gawain ng Diyos. Amen po ba? Yun. Mahalin po natin ang church po natin. Amen? Ang Harvest Bible Baptist Mission, mahalin natin yan. Balang araw, magiging church. Maliit man tayo sa mundo, pero I believe. Talagyan ng echo. Darating yung panahon na lalaki din tayo. Amen? Laki ng ego. Talagyan niya ng echo. Okay, so yun, tayo po tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Sana si Brother Arnold? Parang nawala. Sister Arian, parang nasa labas. Let's pray. Ang manaming Diyos, muli salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po Panginoon sa biyaya, sa pangunguna. At dalangin ko po na kayong siyang patuloy na kumilos. At sa aming pagpapatuloy po sa aming service, kayo ang siyang mag-lead sa amin. Tulungan niyo po kami, maging ang mga kapatiran na wala ngayon, Panginoon, na hindi po namin kasama, wala man po sila. But Lord, ingatan niyo po sila, tulungan niyo po sila. At sa susunod ay makasama po namin sila. Salamat po ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay umawit. Tawagin ko po ang ating song leader. Hello, hello.
Kahit ano na. Sige po, tayo ay tumayo po. Standing. Ulit po lahat po ay tumayo. At awitin po natin song number 20. Blessed Assurance, Jesus is mine. Blessed assurance. 20? Song number 20. Blessed Assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Okay, awitin natin. Ready now, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a force of glory divine, heir of salvation, purchase of blood, Lord of the Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture on my side, angels descending from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all the happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Okay, so tayo po'y manalangin. Preacher Joe. Where are you? Wala si Preacher Joe. Sige, Brother Kyle, ikaw. Opening prayer tayo. Kaya? Sige. Let us pray. Lord God, alam po sa umagang ito, as we start po yung service namin, naway kayo po ang nanguna at pakabuksan po ang aming mga puso't isipan, Lord. At sa gayon po ay ma-absorb namin at may sagawa yung ituturo ng aming pastor. Salamat po, Lord, sa mga blessings namin na natatanggap. Yes. At salamat ulit, Lord, sa mga blessings sa nakaraan na hindi mo kaya pinabayaan. Yes. Panginoon, we ask for forgiveness kung ano po yung mga nagawa namin pagkukulang, Panginoon. At naway tatagayin mo kami, Lord, na maging mas faithful pa sa inyo. At nang sa gayon ay yung aral namin na matatanggap ngayon ay maging improvement sa aming mga sarili, sa bawat isa. At mas lalo mo pa kami i-mold, Lord.
mas malapit sa iyo at sa po na naayon sa iyo gusto. Ikaw pong balang gumanap ngayong mangyayaring service na ito, Lord, at may you bless our pastor, Lord, bigyan po na knowledge and wisdom, Panginoon, para deliver niyo ng maayos yung nine po para din sa po ang aming samot dalangin sa the mighty name of Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Okay, so yun. At salamat po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na po for some announcement. At ang announcement po natin ay January, February, March, April, May. So meron po tayong 4 months na maghanda para po sa atin pong darating na anniversary. At di ko po alam, basta May yung ating anniversary, nakadepende pa rin po yan doon sa anniversary po ng JEO. Basta kung ang anniversary po nila ay Sunday, Saturday po tayo para minsanan na po yung punta ng mga taga-Bacon. At tayo muna ang sasala ng blessing bago sila. Yung lagi po nating din na ginagawa, laging mag-sacrifice lagi para sa Panginoon. So, wala yung ibang mga young people po natin, but ang requirements ko po sa kanila ay mag-ipon sila para makatulong naman sa ating mission anniversary. At kung kaya nila ng tagpa 500 bawat isa, di maganda. Pastor, wala kaming pera, di magbawas ng baon. Malakas mag-milk tea tapos walang pang pera, ano. So 20-20 lang, linggo-linggo 20-20 lang, ano. Saan ba aabot ang 20 mo? Yun, ipon ka. At start na po tayo ng January. Sa mga adults ay ganun pa rin yung gagawin natin. Sa mga nanay at naintindihan naman natin yung sitwasyon, noadda natang nyo kas jelatan nyo. Mabalin kay agmulatatan, eksakto no after 3 months makaburasan. Well, di baling magtanim, wag lang ispatin yung tanim ng kapitbahay. At da papaya dya, lakay. Ganun lang naman, di naman natin kailangan ng mas maraming At pag-pray po natin, matagal pa naman, mayroon pa tayong 4 na buwan na maghahanda. At lagi ko pong ipapaalala yan. Young people, umpisahan nyo na. Sabi ko sa treasurer ay gumawa siya ng alkansya para weekly singilin kayo. Yung mga young people lang yung mga young people lamang po natin. Kaya pag kasi may baon kayo Ilan bang binabaon nyo? Yung iba sa inyo, ang baon niya isang araw, 500 Si Shireen ata, ang baon niya 100 150. Tamo? O tapos ang ibabawas mo lang dun, 100. Ay, 500. Kaya try po natin mag-sacrifice and then tuloy po natin yung commitment, yung commitment natin to help our missionaries. Hindi naman malakihan, nasa inyo pa rin yan kung ilan ang ibibigay mo. Kung kaya mo ng 50 a month, di malaking bagay pa rin yan, 20. Pag 20 a month, sabihin mo lang kahit 20, yun lang naman kaya ko. Okay lang yan, wala namang hindi naman yan palakihan Ang mahalaga, may commitment ka. At kami ni Mrs. nagko-commit din naman kami para sa mission natin, missionaries na sinusuportahan. At
Lahat naman po yan. And then, yung commitment natin for our building. 'Di ba? Ganon ang mission. Hintayin mo na i-bless ka lagi ng Diyos sa mga sacrifices. So, doon tayo magpo-focus sa anniversary natin at malapit na. And then, yung ating pong commitment para sa mga missionaries. At i-recommend ko yan every Sunday. Huwag nyo isipin na pastor ko mukhang pera lagi ina-announce. Hindi naman napupunta sa akin yan. Pag napupunta sa akin yan, yun, mukhang pera talaga ako. Okay, so pag-pray po natin yung intervention ng Panginoon lagi. At lagi tayong i-bless ng Panginoon. Okay? And then tomorrow ay mamaya starting po yung music camp sa Mulawin. Pero walang makakarating sa atin dito. Pero kung malapit lang sana, mas maganda kung ma-involve yung young people natin. Pero kahit maron, wala pa rin yung iba kasi nasa bakasyon. At mag-i-speak po ako doon bukas ng gabi kung iaalaw ng Panginoon. Ang problema ko, yung single kong motor na ginagamit, naka-tricycle na. Ewan ko lang yung ginagamit ko ngayon na luma kasi matagal ko nang hindi na ipunta yan sa bundok. Kaya pag-pray po natin. And then yung camp, kailan ba yung camp? June. Tapos July ang Youth Congress. Kaya Sister Sheila, huwag ka nang mag-absent. At laging kasama ka dapat sa camp. Tapos sa ngayong Youth Congress, kasama ka na. Yung mga senior high, kasama na sa Youth Congress. Kaya dapat walang mag-backslide sa inyo. Okay, so pag-pray po natin, yung mga gagawin po natin, yung mga plano. At next week, this week, New Year na, Ngayon po yung huling Sunday ng ating ng December. Kaya mabalik siguro, umabot pa yung talong aldaw, J. Lutoyo, basta nakaref. Pang-urayan yung kanyami, bibiro lang. Okay, so salamat po. Natapos naman na po yung ating pong fellowship. At salamat po sa bawat isa na nandirito, At sayang wala tayong picture. Nakalimutan ko kahapon. Okay, sige. Di bale, napicturean ko naman kayo na kumakain, yung mga kung gaano kayo sumubo, nandyan eh. Kaya, kaya yon. Okay, so tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Pilingin po natin si Preacher Joe na pumunta dito para po sa offering prayer. Tayo po tumayo na. Wala si Dandan eh. Tagabigay. Sige. Okay, unahin mo tayo. Salamat po Panginoon sa privilege at bigay sa ibibigay po ninyo sa ito po na gamit sa aming kaharian. Please continue bless each one of us sa lusulan protection. Palakasan mo kami. Ito po ay Diyos ang Panginoon sa Jesus. Amen. Oh, diri may halika.
Ikaw maggawa. Ikaw maggawa. Punta ka doon. Okay, so salamat po. Tawagin na po natin ang choir. Sa labas, baka meron. Andun yung ibang young people sa labas eh. Dali. Dali. Nasaan yung tablet ko? Hindi po sa loob. Dito puntahan natin. Andito, andito. Nakalimutan ko yung I pledge allegiance to the Bible. Bali next week. Kompleto tayo. Ito kay ate. Magkadikit kayo dalawa. Richard daw, Richard dito sa kurang. Hindi, mas matangkas si Sakura eh. Is my shepherd, my guardian and my guide.
Makanta rin, pero di na Okay, salamat po sa magandang choir. At salamat po sa bawat isa. Tayo po ay dadakon na po sa Word of God. Naku, di bale, minsan lang tayo mag-overtime. Okay, so buksan po natin ang ating pong mga Biblia. Doon lang din po tayo magpo-focus. Tinapos ko lamang po yung introduction kanina, pero tayo po idadako na po sa mensahe po ng acceptable service. Sa Hebrews chapter 12 verse 28, buksan po natin Hebrews chapter 12 verse 28. At nandito na ba lahat ng mga young people? Okay, so yon. Ang sabi niya po dito, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. I-bless niyo po magsilbing kalakasan sa aming katawan. Ikaw pong siya patuloy na kumilos, mangusap sa buhay po namin, Panginoon. Muli, gamitin niyo po ang iyong lingkod bilang inyong pagsalita at maging ang inyong mga anak na nandirito ngayon na mas lalo po nilang maintindihan, maunawaan ang iyong mga salita. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay po. How to have acceptable service. Paano ba tayo magkaroon ng katanggap-tanggap na paglilingkod? At yun po yung napag-aralan po natin kanina, na meron po tayong 7, unang-una dyan, sacrifice, equip, responsible, virtue, investment, conviction, and engage. Ano po? Jeremiah, pumasok ka dito, Jeremiah. So how to have acceptable service. Dito po sa atin pong nabasa sa Hebrews, ang sabi niya po dito sa Tagalog, ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay mga handog tayong may paggalang at katakutan. Number 1, merong dalawa na sinabing una na mababasa po natin. First is the reverence. Second is the godly fear. Pag sinabi nating reverence, ito po ay paggalang. Pag paggalang, ibig sabihin, ang pinakamataas sa buhay mo, walang iba kundi ang ministry. Walang iba kang titignan kundi yung paglilingkod mo sa Panginoon na matapat. At yun yung dapat po nating makita, maunawaan, na ang ginagawa mo para sa Panginoon, ito ay pinakamataas na gawain dito po sa balat ng lupa. Yung paglilingkod mo sa Diyos, huwag mong tignan na ito yung pinakamababa na gawain, kundi ito yung pinakamataas na gawain para sa Panginoon. Pangalawa na makikita po natin, godly fear. Hindi lamang po basta takot ang nakikita, kundi yung takot na nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Yung bang takot ka na hindi mo magawa yung para sa Diyos. Takot ka na hindi ka makapaglingkod ng tama sa Panginoon. Takot ka na mawala sa gawain sa Panginoon. Kasi yun naman dapat ang buhay ng isang mananampalataya. Natakot ka na hindi ka magamit ng Panginoon. So now, how to have acceptable service? Dapat lagi mong tatandaan, yung bang ginagawa ko para sa Diyos, katanggap-tanggap? Yung bang ginagawa ko para sa Diyos, okay ba ito? Yung bang ginagawa ko sa Panginoon, maayos ba? At minsan, nakakalungkod na maraming mga Christians na ayaw nilang ma-involve pagdating sa gawain ng Panginoon. Why? Kasi ang para lamang po sa kanila, okay na yon. Yung okay na yung nandito ako sa church. Okay na yung nakikita ako ni pastor. Okay na yung nakikita ako ng mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi lang po yun eh. Meron kang aksyon pagdating sa gawain ng Panginoon. Yung puso mo, tama.
maayos. Yung buhay mo, maayos. At anong sabi niya dito? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Katanggap-tanggap po yan. Dapat katanggap at buhay na sakripisyo para sa Panginoon. Kaya nga, iisipin mo lagi, every time na nagsasacrifice ka para sa Diyos, worth it yan sa harapan ng Panginoon. Karapat dapat yan sa harapan ng Diyos. Maraming mga sikat na tao, maraming mga tao na nag-sacrifice para umunlad sila para sa kanilang sarili. But listen, Christian, yung mga sakripisyo nila, pangmundo lang yan. Pag nawala yan sila, hindi nila madadala yan sa langit. Pero yung sakripisyo mo para sa Diyos, pagdating mo sa langit, aanihin mo yan. How to have acceptable service. Number 1. Acceptable service is a result of personal transformation. Acceptable service is a result of personal transformation. Gusto mo ang katanggap-tanggap na serbisyo ay resulta ng personal na pagbabago. Now, tayo naglilingkod naman tayo dati nung hindi pa tayo Kristiyano. Okay, yung ginagawa mo para sa Panginoon, yung talent mo ginagawa mo para sa Panginoon. Pero hindi po yan katanggap-tanggap. Why? Kasi hindi pa nakikita yung transformation sa buhay po natin. At anong sabi niya dito? As a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pero anong sabi niya sa verse 2? But be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may what? To prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Kaya nga, isa sa makikitang ligtas ang totoong Kristiyano, yung merong transformation sa buhay niya. Nakikita na binago siya ng Panginoon, na mula sa buhay na marumi, nabubuhay siya para sa Diyos. So balik po tayo. And be not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Ibig sabihin, perpekto, nakatanggap-tanggap yung ating pong ginagawa para sa Panginoon. Brad, tubig nga. And be not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that ye may prove. Andito na pala. But that ye may prove what is that good. Ano ba yung mabuti? Ano ba yung maganda na ginagawa mo para sa Panginoon? Ito na yon. Na kahit na mahirapan ka, na kahit na meron kang mga sakripisyo, mabuti yung ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi nakikita sa atin yung katanggap-tanggap na paglilingkod hanggat hindi nakikita ang personal transformation sa buhay po natin. Ang ligtas, gusto lagi niyan maglingkod sa Diyos. Ang ligtas, priority ang Diyos sa kanyang buhay. Ang ligtas, present lagi yan sa Panginoon. Ang ligtas, laging handa yan sa Diyos.
Dati ayaw mong ma-involve sa gawain, pero ngayon gusto mong ma-involve sa gawain ng Panginoon. Yan yung complete transformation. Amen? Dati boring sa'yo ang ministry, ngayon hindi. Dahil ligtas ka na. Dati hindi ka naman nagsisimba, ngayon nagsisimba ka na. Dati ayaw mong magbigay, pero ngayon nagbibigay ka na. Dati ayaw mong tumulong, pero ngayon tumutulong ka na. Ang personal transformation, gagawin yan yung katanggap-tanggap na paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Na ipapakita mo na ikaw bilang ligtas, karapat-dapat ka na maglingkod para sa Panginoon. Amen? May nagagawa ka sa ministry. Baka marong interpret nyo ako, Pastor. Wala pa naman ako nagagawa, kapatid. Especially sa mga senior po natin. Marami tayong hindi na kayang gawin. Kahit nga pagtuturo, minsan nangangatog na yung tuhod ng mga senior, di ba? At the time nga, no kumarote, nya jay rayo matayon kat narigat tayo nga makapagnan. Buti na lang wala pa akong sakit sa paa. Akong pa lang rayumak. Sika nga'y preacher nyo. Kasla di nga latay niya. Nagramray. Yung kamay niya namamanhid kapag walang hawak. Pero tandaan po natin, acceptable service, pag binago ka ng Diyos, gagawin mo yung tamang paglilingkod sa Panginoon. That ye may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Kung ang plano sa'yo at nais ng Diyos sa'yo, maglingkod ka ng tapat, gawin mo. Kasi yun naman ang nais ng Diyos sa'yo Number 2, acceptable service is a result of genuine service. Pag sinabi natin genuine, hindi siya gin tapos wine. Totoong paglilingkod sa Panginoon. Siyempre kung totoo ka, naligtas, at totoo yung paglilingkod mo sa Panginoon, nagre-resulta yun ng acceptable service. Hindi naman pwede na basta ako, gagawin ko lang to. Kasi naniniwala po ako, pag hindi totoo ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka tatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Pag hindi tama ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi maganda ang puso mo para sa Diyos. But listen, anong sabi niya sa Hebrews 12:28? Wherefore we receive a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we serve God acceptably and reverence and godly fear. Amen? Merong ano tawag dito? Reverence. Merong paggalang at katakutan sa paglilingkod na nakalulugod sa Panginoon. So unang-una na makikita po natin sa genuine service, be committed. Dapat committed ka sa ginagawa mo para sa Panginoon. Gagawin mo ito dahil sa Panginoon. Kahit maraming mga pwedeng hadlang, dahil committed ka sa Diyos, gagawin mo ito para sa Panginoon. Contributed. Dapat laging nandyan yung contribution mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. By giving your time, by using your talents, and then by sharing the blessings of God. And then maliban doon, committed, contributed, dapat completed. Nakikita sa iyo yung kakumpletuhan na hindi ka titigil hanggat hindi mo natatapos ang iyong inumpisahan. Amen? Kaya pag inumpisahan mong maglingkod sa Panginoon, tatapusin mo yan hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga ng iyong buhay. Ganyan naman tayo Amen po ba? Takot ka na mawala sa gawain.
Inumpisahan mo na, tapusin mo na. Nandito ka na, magpatuloy ka na. Nagkakilala na tayo hanggang dulo, magkasama pa rin tayo. Amen? Yun nga lang, may mauuna lang sa atin. Pero, mawala man tayo dito sa mundong ito, pero magkakasama pa rin tayo. Amen? Completed. Pag ginawa mo yung pagiging committed, contributed, completed, papasok yung genuine service. Kaya, Sister Sheila, oo, mahal ka namin. Hindi pwede, inumpisahan mo na, manatili ka na, magpatuloy ka na. Amen? Acceptable service. Genuine. Nagre-resulta ng totoong paglilingkod. Then last, acceptable service is the result of having the right character. Gusto mo nakatanggap-tanggap ang paglilingkod mo sa Panginoon, unang-una, baguhin mo yung pag-uugali mo para sa Diyos. Amen? Tanggalin mo na yung ugali na laging palasise. Tanggalin mo na yung ugali, yung karakter mo na hindi maganda. Tanggalin mo na yung pagiging matampuhin mo. Amen? Pagdating sa ministry. Acceptable service is the result of having the right character. Bakit? Hindi magiging maganda ang paglilingkod mo kung hindi maganda ang karakter mo. Hindi magiging maayos yung paglilingkod mo hanggat hindi tuwid ang isipan mo para sa Panginoon. Gusto mong umunlad, gusto mong i-bless ng Panginoon, then umayos ka. Gawin mo kung ano yung tama, gawin mo kung ano yung nararapat, para sa ganon, yung ginagawa mo para sa Panginoon, hindi po sayang. Papalitan ng Diyos ng maayos na buhay. Mainitin ka, palitan mo na yan. Hindi natin kailangan yan sa ministry. Maging humble ka para sa Panginoon. Amen? Masiyahin kang Kristiyano, dapat ganun. Ano? Kung ang tingin mo, ganun talaga eh. So tandaan po natin, how to have acceptable service. Number 1 is a result of personal transformation, is the result of genuine service, is the result of having the right character na dapat nakikita sa buhay Kristiyano po natin. Tapos na ba tayo? Tayo po ito may lahat. Let's pray. Ama naming Diyos, muli salamat po Ama sa gabi po, sa araw na ito. Salamat po sa natapos po naming service mula kaninang umaga, Panginoon. Salamat po Ama sa iyong buhay, sa buhay na inilaan mo para po sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na sa pagpapatuloy ng aming pong paglilingkod, tulungan niyo po kami. Marami po kaming pagkukulang. Lord, help us na sana magawa po namin ito ng tama at maayos, Panginoon. Dalangin ko po na kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin ng puso na kung saan ay mapagmahal sa gawain, Panginoon. Gawin ang tama at nararapat, Panginoon. Puso na merong handang maglingkod, magsakripisyo para po sa gawain, Panginoon. Tulungan niyo po ang iyong mga anak na mga nandirito, Panginoon, sa araw na ito. Kayo ang siyang patuloy na mag-bless sa kanilang buhay. Gabayan niyo po sila, i-bless niyo po sila, tulungan niyo po sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga gawain, Panginoon. Ama, pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Kunin nga po napakabuti mo. At sa aming papatuloy sa aming buhay, tulungan niyo po kami
patapos na po ang taong 2025 at sa mga susunod na araw, 2026 na po, Panginoon. Nasa bagong taon na naman po kami na kailangan mag-umpisa na naman po kami at gawin, dagdagan ang aming pong mga gawain at sa aming mga kakulangan sa mga nakalipas na mga taon. Tulungan niyo po kami na magampanan po namin ito sa darating na taon na ito, Panginoon. At mas lalo po namin gawin na merong pagmamahal, tamang puso at tamang pagsasakripisyo para po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, at maging sa mga kapatiran po namin na wala ngayon, patuloy niyo po silang gabayan, tulungan, at sa kanilang mga sakripisyo, Panginoon, patuloy niyo rin po silang gabayan, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Tulungan niyo po kami, ihanda niyo po muli ang aming mga puso sa mga susunod na kami po ay haharap sa inyo. Maraming salamat po. Ibinabalik po namin lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay? So God bless. Salamat. Tapos na po tayo. Ika na kay Arnold, sama mo si Patuloy ka na kasi. Mamimista namin. Tuloy kang sambahin. Ayun. Ano, ma'am? Wala na. Travel boat? Travel boat. Hello? I'm sorry I could not travel boat. Saan? Uwi na ako? Hindi. Samahan mo magkatid. Balik pa ako dito. Sama ko, mga. Ayan na. Ano ka na? Sa'yo, ay, nakuha mo akong trabahanap. Kasi ikaw naman nagamit ng motor at road. Kylie. Batok-batok na naman. Ay, sorry yan. Nandiyan ka muna. Iiyak niya. Ano iniyak? Yung yan. Tinuro nyo eh. Si Sherlyn pala na iwala yung cellphone pala dito. Ito na ilan na lagay yung